Kahapon. Ay, kahapon. Kaya ito, nagbigay nyo. Tsaka yung ngayon. Marami, no? Ngayon, malinis na eh. Oo. Kaya nga, ayun, lakas ng ulan, no? Bongga ni Chairman. Galing. Anong oras ba kayo? Anong oras ba? Mas kami yan, 8. Ito yung kahapon. Ito yung kahapon. Yan. O, ito siya ngayon. I-compare natin sa ngayon. Ang linis. Para silang winalis eh. Ang luwag. Doon banda, sa mga, Ang bilis, no? pepiling, pinaklasin ko na rin. Kasi iba yung amoy. Oo nga. Wala na, linis na. Bilis kilo si Chairman Gabriel Parang Chambre. silang ano, winalis. Parang si Yorme. Yan, then Barangay 9, Zone 1. Ayan, kasama po natin ang ating chairman dito sa Barangay 9 para ikutin po yung kanyang area na mga nasasakupan dito at napansin nyo po yung mga vendor ngayon wala na. Yung mga bato natin. 3 days na talaga, tumatawag naman kami sa dito sabi wala pa rin. Walang Wala pa rin truck na kumukuha 3 days na Ito, pag tinabot pa ng 5 days to, wala na, nakakamuli. So, gagawin ko na lang ng parang mamayang gabi, sako-sako ko na lang sila, maghanap na lang ako ng maganda mo na paglalagyan para gano'n. Dito, lalo rito, ito yung iniinatan namin kalsada kasi ito yung... Ano yun sir, kayong gagawa? Kayo po, voluntary kayo? Oo, kukunin na lang namin, ayusin namin, maghahanap muna ako ng paglalagyan na isang na lugar na hindi masyadong... Kasi dito, hindi pwede rito, malaking kalsada to eh. Oo, ito yung primera na kalsada rito, dito sa Sierra, di ba? So, ang gagawin namin, katulad yan. Gagawa na lang namin ng paraan yan. Bali yung mga vendor sir, nagkusa na lang po sila na magtanggal dito sa area. Kailan sinabihan na natin sila na ayaw ko pa naman na kailangan na antayin pa natin si Yorme. Kasi ang angat lang naman ni Yorme, kalinisan dito, di ba? Tama. So, magmula nung hindi, bago mag-eleksyon, kinausap ko na sila na bago upo si Yorme, sabihin natin mo na sila, didilisin mo na sila dyan. Kaya po pala nagwala sila Yung lang. layunin lang naman ni Yorme, kalinisan, lalo-lalo na yung mga main road. Ayan. Ayan po nga, sabi ni Chairman, sikatuhin yung mga basura dito. Dahil savings na yan, tinatawagan, wala pa rin sumukolekta. Lalo na dito, kasi daanan. Umuulan na ngayon. Ayan po yung mga basura ngayon dito. Ganito yung itsura sa malaking kalsada. Kasi ito yung main na kalsada, ito yung national road na kalsada. Daanan talaga ng mga tao, mga daanan talaga. Pag napansin nila na ganito, maganda para sa drama. So, ito kagabi lang to Kung naglinis kami dito sa area ng Banduna sa mga vendors. Nakita ito ni Sir Salis kanina sir. Chef, pwede ba namin, pwede nyo ba kami samahan na pa ganun para ipakita natin na wala na talaga yung mga vendor dito sa area? Ayan, kasama po natin ang chairman ng Barangay 9. Dati ba, malinis na to? Opo. Malinis na to dati nung kapanahon namin nila yung kami Sir Tubera. Ayun nga, sir. Kami nila Sir Tubera naglinis dito So itong administrasyon nila. Maraming salamat po. So, Kay mga boxer para sa kasi nilinis na namin Oo nga, sir. Tapos may mga First beses action naman. of kung saan sa kami. kami ng $25 package ka ng crane, lens, case at wiper. Maraming Kaya salamat ito, po. sinamantala ko. Pagkapanalo na yun, malinis pa rin namin. Mabilis din sila, no, nagtanggal. Oh. Isang araw lang, tanggal agad. Ito, itong... Maraming salamat po. Pasok na po kayo sa Metro Outfits at i-compliment ng computer exchanger kung saan sa halagang $499 lang may computer plus package ka ng with lens case at wiper. Ngayon wala na. Wala na, nilinis na
naman namin kagad. Namin to, kasi hindi ko naman talaga dahil dito kapag ako namin sa Pudera. Diba dito maraming Yung mga residente na dumadaan dito, hindi na makakagawa namin. Hindi na po mahirapan. Ako, nagpapasalamat yung barangay ko, mga kabarangay ko kasi nanalo si Yorme. Kaya nga. Oo, maibabalik na naman yung kalinisan dito sa sasakupan ko. Chef, bago po tayo matapos, ano pong pangalan nila, sir? Chairman Gabriel Cambri ng Barangay 9. Thank you po. Maraming salamat. Afternoon po, Chairman Campri. Napansin lang po namin ngayon na medyo umayos na po yung Divisoria dito sa may area ng Wanluna. Nasakop nyo po. So, paano po yung naging coordinations po nito? So, actually, nung nakalatag na yung mga yan, inabiso na namin kasi binigay namin ng malinis yan sa kanila. So, nung kinausap ko na sila na hindi ko na kailangan na antayin pa si Yorme na makauna uupo, kailangan aksyonan ko na yan. Kasi ang hangad lang naman ng mahal natin Yorme, yung kalinisan, di ba? So, ginawa ko na yung trabaho ko bilang isang punong barangay. So, sir, inisyatibo nyo po ito. So, ano pong naging way po? Paano nyo po na clear po yung area na yan? Meron bang pagtutol yung mga yung mga vendors po? Actually, wala naman kasi nasa pakiusap. Alam naman nila na hindi naman sa kanila yung kalsada. Ginawa lang nilang panghanap buhayan nila. Pero sa totoo lang, hindi naman siguro maganda sa mata. Magmula nga nung may mga ganyan na structure dito sa lugar ko, medyo nahihirapan na. Lalo na ngayon, nung nakita nyo kanina na yung kahapon nakita nyo, yung nakikita lang sa CCTV ko, puro payong. Oo, puro payong lang. Wala na kami namomonitor ng mga tao na kundi tinatakpan na ng payong. Nagkusa naman po yung ibang mga vendor, Chairman. Nagkusa naman sila nung kagabi yung operation namin, nung nag-announce na ako na mag-clearing na kami, yung kanya-kanya ligpit na rin sila. Kasi alam na nila. So, Chairman, paano po yung mga inaayos din po ba yung mga kagaya po nitong yung mga e-trike po? Usually yun po kasi yung mga nagiging problema. Ano po yung solution po doon? So para sa akin lalo na pag rush hour, 3 lane na sila doon sa ICM Recto, wala na madaanan. Meron po ba silang designated na Actually dito sa lugar ko wala naman silang designated na gagawin parkingan na terminal. So, Chairman, magtutuloy-tuloy po ba to hanggang sa makaupo si Yorme? Oo naman. I-maintain ko na yan kasi malinis na yan. Hindi ko naman pwede na pinagpaguran ko na tapos dudumihan pa nila. Siyempre, ang ginagawa ko, siyempre, kasi tulad ng sabi ni Yorme na ang hangad niya lang kalinisan ng Maynila. Di ba? Kaya, ginagawa ko na hanggat di pa siya gagawin ko na. Inspired by Yorme po. So, Chairman, mensahe nyo po sa mga vendor or mga commuters na dumadaan po dito sa Divisoria. Una, sa mga commuters na dumadaan dito, siguro nakikita mo na sa kanila yung aliwalas ng mga mukha nila kasi maluwag na, malinis yung mga dinadaanan nila, maluwag, wala na sila sa gabal na dinadaanan. Unlike dati na di mo malaman kung saan sila lalabas sa lugar na yan. Pero sa ngayon, makikita mo naman siguro na komportable na sila sa dadaanan nila. Magandang hapon po, Che. Since sinabi niyo po na initiative niyo po ito, at saka yung mga vendor, hindi niyo na kailangan na sabihan, talagang nagkusa na sila. Ano pong naramdaman niyo nung ganun po yung sa inyo ng mga vendor? Normal, masaya ako kasi sumunod sila kaagad sa gusto ko mangyari. Ang gusto ko lang naman mangyari, hindi ko naman sila tinatanggalan ng hanap buhay. Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Ang ginagawa ko, yung kalinisan para mabuo ulit yung kalsada na mapapanatili namin yung kalsada namin na maluwag.
In terms sa ano po, Che, sa disiplina ng mga tao and then dun po sa kaayusan ng lugar nyo, sang-ayon po ba kayo o yung mga tao po nagkukusa na talaga? Sa tingin ko nagkukusa na rin sila. Che, ito pa po. Tungkol po dun sa safety ng mga namimili at saka ng mga commuters naglalakad, kamusta naman po? Okay lang din naman kasi ang lugar ko naman, pag may mga ganyan na klase na pangyayari, kung ano man yung krimen na pwede mangyari, namomonitor naman namin at nagagawa namin ng action agad dito sa barangay. Kaya, nga po, nakapansin namin yung CCTV nyo dito, bongga eh. Every sulok nung sa One Luna, mayroong CCTV. Kaya po yung mga tolongges medyo ilag na sila. Ayun. Yun. Che, ano po yung masasabi nyo sa mga pwede nyong gawin sa basura? Yung ilang araw na rin po na nandiyan. Isa pa rin yan sa nagiging problema namin dito sa barangay. Biro nyo, 3 araw na hindi kami kinukuhanan ng basura. So yung mga residente, mga establishment tulad dyan sa CM Recto, nagko-complain na talaga. Halos lahat sila tumatawag na sa akin, kaya ginawa ko, lumutang na lang ako sa kanila para ipaliwanag. So ang magagawa lang ng barangay dyan siguro, wala naman kaming dumpset na talaga pagtatapunan yan. Kaya maghahanap muna ako ng designated na lugar na hindi sila maapektuhan sa tambak na basura. So ang gagawin namin dyan, isako-sako na lang namin mamayang gabi siguro. Kasi yan, nagpe-prepare na kami para maisako-sako na namin doon, ilalagay na namin sa magandang lugar na hindi naapektuhan sila.